Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5 6 minutes ago. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Amy, nag-press conference si Senator Amy tungkol sa application ni Secretary Boying Rimulya sa pagiging ombudsman. Okay, title, Even Ombudsman, do you want to twist it? Senator Amy Marcos will oppose if Department of Justice Secretary Boying Rimulya will be appointed ombudsman. Rimulya is among the 17 candidates who submitted their application to be an ombudsman according to the Judicial and Bar Council. Ito ang pahayag ng senadora. Ulitin ko, nag-press conference siya. There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. Senator Marcos said in a press conference today, Tuesday, September 2, it's the new phase of the effort to get rid of BP Sara before 2028. And since the People's Initiative failed, the impeachment failed, therefore, the third attempt is lawfare. Lawfare. Batas ba? Hindi yung mababa. Lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara and all the Duterte allies, including myself, perhaps, dagdag pa niya. Nako, prepreso nila ang super ate ng Pangulo. Nako, paano ba yan? So, yan ang mga, ito yung exact word ng senadora. Ipipilit nila na si Justice Secretary Boying Rimulya ang maging ombudsman para maipakulong si BP Inday Sara bago mag 2027. So, nakakabahala po ang mga ganitong pahayag, if I'm not mistaken, ngayong araw na ito, September 2, from 9 to 12, baka ongoing na. Ngayon po ang interview, scheduled interview ni Secretary Rimulya sa Judicial and Bar Council. Parang last day na ata ngayon sa mga interview. Nagsimula pa noong August something. So natapos na, parang last day na ngayon ng interview ng Judicial and Bar Council. So after itong interview, yan, ang babantayan natin, itong acting ombudsman si Attorney Vargas, kung bibigyan ba niya ng clearance si Secretary Boying Rimulya. Kasi nga, may naisampang kaso sa kanya sa ombudsman. Yung isinampa ni Senator Amy Marcos, yung Committee on Foreign Relations sa Senado. Silang magkapatid na Rimulya, dalawang general, Torre and Marbel, at saka Ambassador Marcos Lacanilaw nasampahan ng patong na kaso. At yun, nakabinbin sa ombudsman. So, pag kandidato ka sa isang government post, dapat ma-clear ka sa ombudsman. So, ang tanong, bibigyan ba ng clearance ng acting ombudsman si Secretary Boying habang nandun yung kaso? Wala pang ito, bali-balita, speculation lang. Mayroong pinalitan yung after Ombudsman Martires, ang naging acting ombudsman si Attorney Castillo, if I'm not mistaken. Yung mga rumors, walang kasiguran, mga opinion, tinanggal. Biglang pinalitan itong acting ombudsman dahil hindi ma-pressure, hindi nila kaya. Kaya inilagay itong acting ombudsman Vargas at sinasabi
na I think si Senator Amy, may nabasa akong post. Mag-classmate daw, may ugnayan daw itong acting ombudsman Vargas at saka si Secretary Remulla kasi yung wife ni Secretary Remulla classmate sa UP nitong si acting ombudsman. Kaya nga may post si Senator Amy tungkol dyan na panawagan niya kay acting ombudsman na follow your conscience, do what is right. Huwag magpadala sa pressure, huwag magpadala sa suhol. Meron pa siyang binanggit post ni Senator Amy ito, nabasa ko. May malaking suhol daw. Ito naman si Kipi Chu, sa kanyang mga post, nananawagan ng dasal. Ipagdasal daw natin si acting ombudsman Vargas na sundin niya yung konsensya niya at kung ano ang tama, yun lang gawin. Huwag padadala sa pressure. So, napaka-delikado po, napaka-crucial itong next ombudsman. Sinasabi ni Mr. Rigoberto Tiglao na most likely ang maging ombudsman si Attorney Annalisa Lugan. Malapit siya ngayon ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Kung daw ito, malapit siya kay First Lady Lisa Marcos. So, ganun din. Kung si Attorney Lugan ang mapili, ganun din. Puputaktihin nila ng sangkaterbang kaso si BP Sara para dyan nila i-disqualify kung makonvict ba or kailangan ang ombudsman hanggang indictment lang Pag mayroong probable cause, iakyat nila sa Sandigan Bayan. So, ang Sandigan Bayan, ang final say. Malaking tiwala ko sa Sandigan Bayan. One of the best performing courts, ang Sandigan Bayan, pagdating sa Anyway, dasal po tayo. Nakakabahala itong ganitong plano na... So, kung hindi si Attorney Lisa Lugan ang maging ombudsman, pwede rin itong si Secretary Boying Remulla. But ako, may tiwala pa rin ako sa Judicial Bar and Council. Hindi nila hawak ang Sana, ang manok ko, yung either sa tatlong Supreme Court Justices. Yung active ngayon, si Justice Samuel Gerland plus 2 retired. Sana yung tatlo na yan ang may submit. But depende na sa Judicial and Bar Council. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon, livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako sa among saging lakatan. So mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabunuhan og hapit na pod siya mamunga. So karon magahinlo mi aning among saging lakatan, among kuwaon ang mga dahon nga laya na. Makita na gyud ang among mga saging nga mga dagko na gyud, mga tag-as na. O kini na pod ang hapit na mamuso. So maayo gid nga tan-awon among saging, gawas nga hinlo, limpyo pod. Na ang akong bana nagahinlo sa among saging lakatan. So inanion ra pag limpyo sa saging sa pagkuog daon. Para gid nga mas dali mamunga among saging lakatan.
So nindot na gid nga tan-awon kay man. Ug gawas pod sa among tinanom nga lakatan nga hapit na mamunga na nanumpod mi og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So mao na ni ang itsura sa among kape nga isa pa ka bulan. So salamat kaayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagpananom namong kape.